Hello guys. Welcome to my TikTok, and today video is I'm feeling kind of cooking. So nagluto ako ng aking pangtinda, kare-kare crispy pork and beef. Hiwalay sila, pero ang pinakang base niya, ang broth na ginamit ko ay yung beef, pero separate siya. So if someone is not eating pork, then they have beef. And then, ayan, nagisa lang ako ng bawang sibuyas. Nagisa lang ako ng bawang sibuyas na ginamitan ko siya ng annatto seed para sa pampakulay. And then, after nun, nilagay ko na after ko masute ang bawang sibuyas, na caramelize na siya. And then, nilagay ko ang peanut butter, maraming peanut butter. Kinasama ko siya sa gisa before ko siyang lagyan ng pinagkuluan ko ng beef. And then, after nung magisa ko yung bawang sibuyas and butter, then lagyan niyo siya ng maraming paminta at maraming butter. Ayan, ganyan siya. Saute siya. Actually, guys, itong aking ginagawang sauce, pangalawang 2 times ko ng pagluto to. Kasi kahapon, nagluto ako, sold out siya. And then, ito naman for another day, dahil iba naman yung ibang tao, hindi nakakuha ng order kahapon. Kulang yung akin niluto. Plus, hindi ako gumagawa ng maraming. Dahil alam mo naman, ang kare-kare, very sensitive siya. Mabilis siyang mapanis. Kaya, ang niluto ko kahapon ay 15 order, sold out siya. And then today, nagluto uli ako ng another 19 order. Pero sold out na lahat ito kasi may mga may-ari na niyan. Yes. And then yung iba dyan, bukas naman nila kukuhanin ng morning. Yes, ayan po. Gisa nyo, mas maganda. Ayan, tapos nang hinayang ako sa annatto seed, parang ano siya, may kulay pa naman. So, nilagyan ko siya ng hot water. Yes. And then, igisa nyo lang mabuti ang bawang sibuyas. Yun na nakakapagpasarap. Kaya masarap ang ating mga niluluto. And then, saute lang yan kasama ang ating peanut butter. And then, ayan yung pinagkuluan, guys. Yan yung pinagkuluan ng beef. Hindi ako gumagamit ng pressure cooker kasi ang ginagamit ko ay yung aking cast iron na mga kaldero. I know, mabigat, pero iba yung luto ko doon. Hindi siya biglang tender ng ng meat. Hindi siya yung hiwa-hiwalay. Yung medyo may konting laban. Ayan. Tapos, papakuluan mo lang siya. Time to time, hahaluin mo. Kasi, syempre, alam mo na may peanut butter. Baka siya ay masunog. Ayan. Check time to time mo siya. Yes. Huwag niyo mamadali ng pagluluto. Alam niyo ba, ang pagluluto is nasa puso. Yes. Hayaan mo lang siyang kumulo ng kumulo. And then, nagsangag din ako ng fresh, mani. Yes, may peanut butter na may mani pa. Maraming mani. Yes, ayan. Yes, hindi ako gumagamit ng mga seasoning like kare-kare mix, no. Talagang on scratch lahat yan. So, ayan. Make sure hindi buo-buo yung mani. Hindi siya kasi kung hindi, masusunog at hindi lahat maluluto. So, hahaluin yung mabuti. Yes. Yung pinakuloan, kaya takpan nyo uli at hayaan mo siyang kumulo ng kumulo. And after nun, nilalagyan ko ang aking lahat na niluluto ko, nilalagyan ko siya ng suka para hindi mapsira. Huwag niyong hahaluin kung hindi maluluto ang suka. So, hayaan mo lang siya. Hindi naman siya aasim. Just pakuluan nyo lang ganyan. Ayan, kulong-kulo na siya. So, pwede na siyang haluin after mong pakuluan sa suka yung niluluto mo para hindi masira, guys. Yan ang technique ko kaya hindi napapalis yung mga niluluto ko. Kasi ang kare-kare po ay napaka-sensitive na meal, na ulam. Sensitive siya na ulam kasi tawag dito yung hindi siya yung pangkaraniwan na ibang pagkain. Ito mahirap lutuin lalo pag tag-araw. Hindi siya pwedeng basta malulutuin. Kailan talaga lutong-luto. And then tinry ko naman lagyan ng suka. So
Nung una medyo may konting asim. So, ginawa ko, tinimplahan ko ulit siya ng another peanut butter. Nilagyan ko. And nilagyan ko din siya ng konting asin. Yes, kaunti na para may kaunting Kasi may ibang customer ako, ayaw nila ng alamang, ng bagoong. So, ang ginawa ko, nilagyan ko lang ng konting lasa. Ayan guys, 'di ba? At kailangan talaga patient ang pagluluto ng kare-kare. Sa totoo lang, once a year lang akong gumagawa ng kare-kare dahil super hirap niyang gawin and super ang labor ay talagang maghapon. Kaya bihira akong gumawa niyan dahil, Diyos ko po, naubos na yung buong oras mo at ang kalat sa kusinang magluto ng kare-kare. So, ayan. Time to time, i-check mo lang yan kasi gawa ng baka nagbubuo-buo yung doon tsaka para hindi siya masunog yung peanut butter. Mabilis na kasing masunog ang peanut butter pag pinabukol mo kaya kailangan lagi mo siyang i-check. Hayaan mo lang siya. Yung iba pag nakitang luto na, pinapatay na hindi. Guys, hayaan mo lang kumulo ng kumulo. Kumulo siya ng kumulo para lutong-luto yung mga panlahok mo at para masarap at lasang-lasa ang peanut butter at saka yung mani, di ba? May peanut butter na may mani pa. Yes. Yan po ang secret ng kare-kare. And then, alam niyo guys, so ano yung nilagay ko? Ito kasi, kare-kare to, recipe to sa amin sa Laguna. And recipe to sa amin sa, mostly ganito yung ginagawa mostly sa Laguna. Alam mo yung malagkit. Okay, way back, malagkit ang nilalagay namin. Isasangag mo yung malaki tapos i-blender mo o ipupud processor mo para maging powder siya. Pero ang ginagawa ko, hindi ko siya masyadong pinapine. Yung medyo may kaunting kagat pa ng ng malagkit. Pero isasangag nyo para hindi siya masira. Isasagag mo and then ipapowdery na parang ganyan. So yan yung pampalapot natin. Yes. Naalala ko nung way back na mga bata kami, pag kami ay nagpapabayo ng ng bigas. So, may mga reject na rice, yung maliliit na, yung parang durug-durug na, yun, hinihingi namin yun kasi yun ang nilalagay sa kare-kare or binibili yung kasi ilalagay sa kare-kare. Guys, ay nako, yan ang technique ko. Hindi ako naglalagay ng, ng cornstarch or something na pampalapot. Ang pampalapot ay malagkit na bigas na sinangag, tapos gigilingin mo siya. Yung parang siyang powder, ipapowderize mo siya. Tapos, ayan, mix-mix pa rin, halo-halo pa rin. Siyempre, mahalaga yun. And then, ang mga lahok niyan, guys, like yung beef, nahiwalay ko na hindi ko sinasama niya kasi pantinda. So, para balance siya at hindi na overcook yung mga meat, hindi nagkakalasog-lasog. So, ayan, in-airfry ko yung talong. Para kasi ay nako, ang mga customer ko, yan sila yung mga namimili kung ano, hindi nila alam bilang lahat yan ng gulay, binibilang ko kung ilan, para pantay at para alam mo naman, para lahat ay masaya, hindi naglalamangan, di ba? Share to one another. So, bilang ko yan kung ilan taong, bilang ko kung ilan talong ang bawat order. In-airfry ko lang yung talong kasi masyadong oily pag pinirito ko. And then, nilagay mo naman siya, minix mo siya dun sa sauce, is magiging siya, magiging overcooked, di ba? So, ayan naman yung sitaw, binalunch ko lang yan, nagpakulo ako ng merong yung tubig, nilagyan ko ng konting patak na suka para hindi masira ang mga gulay, yes. At para keep crispy pa rin ang mga gulay natin. So, ganyan ang ginagawa ko. Hinihiwalay ko. Tapos, tinatapis-tapping ko siya. Kasi pantinda naman siya. So, ayan bilang na bilang yan. Diba? Yung isa na parami. So, ilipat natin sa kabila. As in, bilang na bilang ko yan. Kaya lahat, enjoy ang sitaw at talong. So, after niya, binalunch ko rin ang pechay. Nag-farmers market ako. Bumili ako ng pechay. At yan yung parang pechay Tagalog. Siya talagang hindi siya yung butcho. Yung talagang pechay na nabibili sa Pilipinas. Yung mahahaba yung tangkay. Tsaka hindi siya masyadong matataba. Tama lang siya. So yan, binalance ko siya. So yan din,
Ano din, tansya-tansya lang. Ayan o. Lahat merong petsa, may sitaw, talong. Yan lang yung mostly na nilalagay ko na gulay. Hindi ako masyadong naglalagay. Kasi nandito tayo sa Amerika. Hindi masyadong maganda ang puso. But you know why? Sa Pilipinas, masarap nilalagyan ng puso ng saging ang kare-kare. Ewan ko guys kung relate kayo doon. Pero ako ganun. Tapos, pagkatapos niya, nilagay ko ng mga gulay sa ilalim. Ang ilalagay ko naman dyan guys ay yung beef. O yung muna palang tripe. Yung tuwalya kung tawagin. Diyos ko, nilinis ko mabuti. Malinis na nung binili ko yan, pero niluto ko uli siya, pinakuluan ko. Hindi ko masyadong nilabog kasi otherwise, para na siyang papel na nadudurog na. So, yung may konting kagat-kagat din, ayan, bilang din yan. Siyempre, 'di ba? Ang ginawa ko kasi is beef at saka tripe. So, ayan, meron siya niyan. Yung tuwalya ng baka. And then the other side, naglagawa din ako ng pork belly. Yung pork, ito muna, beef muna palang nilagay ko. Tinapos ko dyan yung beef. Yung beef, kulo na rin yan. So, alam ko bilang yan, tsaka balance. Yes, napakuluan ko na yan, naluto ko na. Hindi masyado siya yung katulad dati pag nagluluto ako, naghihiwa-hiwalay na. So, niluto ko siya ng 4 hours sa cast iron, hindi pressure cooker ang ginagamit ko. Kasi pag pressure cooker, guys, Diyos ko, para na siyang hiwa-hiwalay na siya. So, hindi ko siya hiwa-hiwalay na nilalagay. So, ganyan na nilagay ko. Ayan. Sabi ko kay inang bibigyan ko siya, pero para tinatamad ako mag-deliver sa kanya kasi medyo malayo yung work niya. Dahil gawa ng weather, Diyos ko. So, we'll see. Baka tiraan ko na lang siya niyan. Magkikita naman kami niyan sa weekend. So, ayan, binibilang ko kung ilan yung beef, di ba? Yes. So, ang nagawa ko is 12 beef and then parang 7 yung 12 yung beef, tapos 7 yung pork. Si crispy pork belly. So, hindi ko rin siya pinirito para hindi masyadong oily. Ang ginawa ko, guys, fry ko yung pork belly. O, diba? O. Fry ko yung pork belly and then binalance ko lang siya para bilang na bilang kung ilang pirasong pork belly inilagay ko dyan. Yes. Walang lamangan. So, ganyan lang siya. Crispy pork belly at saka beef. Ayan. Tapos lalagyan ko. Pagkatapos niyan guys, kasi para hindi, tsaka para alam mo, lahat ng order ay mayroong beef. Kasi minsan pag sinama mo sa sabaw, yung isa wala pala ko konti. So, at least yan, no? Walang lamangan. And na-realize ko, yung iba, konti lang yung beef. So, dinagdagan ko uli sila. O, diba? At hindi agad masisira yung beef nyo kasi gumawa lang ako ng saktong sauce para sa ibibenta ko ngayon. So, let's say pag bukas at may umorder pa, meron pa akong meat na nilagay ko sa rep, 'di ba? Gagawa na lang uli ako ng sauce. Sa totoo lang matagal gawin yung sauce. Basta pero pag na-prepare mo na lahat, let's say na-prepare mo na yung nasangag mo na yung mani, tapos yung butter mo, may butter ka mo, si bawang sibuyas mo na prepare mo na madali lang. Mahirap talaga yung mag-prepare ka ng mga ingredients ko. Kung alam nyo lang, hindi siya ganong kabilis na mag-prepare ng kare-kare. Kaya nga, yung huling luto ko ng kare-kare, it was before nagpunta dito yung mga friend ko na vlogger, sina Jessica. Before pa yan, it was almost more than 2 years, magto 2 years na yata since na gumawa ako ng kare-kare. Yes, magto 2 years na. Bihira akong gumawa ng kare-kare dahil alam ko nga super hirap niyang gawin. Yes. That time, hinahanda ko na yung sauce kasi ilalagay ko na yung sauce dyan. Ewan ko bakit parang na-focus na yata ako dito sa to. So anyway, kwento ko lang. Kaya hindi ako nagagawa ng kare-kare dahil yun nga, super, iba na yun. Super hirap niyang gawin at super tagal. So, yung consuming talaga ng paggawa ng kare-kare is very yung giving time mo talaga. At hindi ka baka basta na magmamadali ka kung hindi masarap at dapat nasa mood ka pag nagluluto ka ng kare. Ayun, tanan nyo, diba? At least alam ko kung ilan yung laman, diba? Ayan, beef yan. At maraming laman ha. Excuse me. See?
Guys, ang sarap niya. I swear, ako na nagsasabi sa'yo, iba yung sarap ng kare-kare ko. Ay, nako. Pinaglalaban ko yan. Pag sinabi ng iba, ay, sa isang ano na ako bibili. Guys, hindi ako malimit magluto nito dahil super hirap nito. Oh my God, hindi to ka baka basta kare-kare lang na pinakuluan mo and gumawa ka lang ng sauce mo. Plus, like what I said, everything is on scratch. Hindi ako gumagawa, hindi ako gumagamit. Hindi sa pagmamayabang, hindi talaga ako gumagamit ng kare-kare mix. Yes. 'Di ba? And no MSG by the way ha. Wala akong ginamit. Hindi ko rin nilagay ng chicken powder, beef broth, or whatever. Bumili talaga ako ng buto-buto na gagamitin kong pinakuluan ko siya ng matagal. Nung malabog na yung mga meat, inalis ko and then nagpakulo pa ako ng maraming buto-buto na pinakuluan ko. Beef broth talaga siya. Yes. O, di ba? Ay nako, sana mag-enjoy yung mga Actually, marami nang nag-comment na nagsabi kahapon nung nagbenta ako. Sarap na sarap sila. Sabi niyo, grabe naman yung kare-kare mo. Kinikilig daw siya sa sarap. So ito, another batch. Parehas din naman ang lasa yan kasi parehas lang din naman ang pinagagawa ko. Yes. Itry nyo guys talaga gawin yung mga pampalasa talaga. Paminta lang yan. Paminta, tsaka nilagyan ko lang ng kaunting Himalaya salt. Yun lang. Wala lang iba, nothing special. It's just like saute yung bawang and sibuyas nang hanggang sa mag-caramelize siya. Kasi yun talaga yung yun talaga yung key. Yun talaga yung susi ng masarap na niluluto nyo. Tsaka pakuluan nyo ng mabuti yung mga niluluto nyo. Yes. Kaya lang minsan, kahit sinabi na sa'yo at tinuro na sa'yo ang measurement, hindi pa rin lumalabas katulad ng ginawa mo. Kasi, ang pagluluto, di ba nga, nasa puso, di ba? O, ayan na, o. Binuhat ko na ang kawali at sabi ko, parang naiisip ko, parang tumatagal yata itong aking paglalagay ng sauce. Ayan, o. Di ba? Talagang siya, hating kapatid. Talagang hating siya, yung walang merong lamang. Lahat yan pantay-pantay. O, di ba? Grabe, ang sarap ng sauce. Parang nabusog na ako sa amoy. Oo. Kaya sa Pasko, pag gusto nyong umorder ng kare-kare, magsabi lang po kayo. O, advance order po, pwede po, kare-kare po. Kasi, actually, meron na akong 2 po order na kare-kare for Christmas. So, para sa 24, so mag-a-add na lang tayo kung sino pang gustong umorder para isang pagod lang yung hirap natin. Yes, ang gagawin ko, crispy pork belly at saka beef. So, mix siya. And then, yung iba, pag hindi pwede ng pork, edi hindi pork, di ba? Oh. Ang pinakang broth lang yan is all beef. Yung sa pork, beef na rin ang ginamit ko. So, basta hindi siya pork. Kasi, yung iba kong client, hindi sila kumakain ng pork. So, at least, alam mo yon, separate pati kutsara, binukod ko ng gamit. Kasi yung iba, hindi talaga. Kaya, yung pork laging huli. Kasi at least, kung magamit ko man at least hindi siya yung na-mix ko at ibabalik ko dun sa beef. Kasi alam niyo naman, we need to respect other people, reference. Yeah, I don't really, pag sinabi kong walang pork. Pag sinabi kong walang shrimp. Yes. Yes, ayan, may kaunting katat-katat. At kaya, ayan, aking nilinis. Pero my guys, half day ko na niluto yan. Parang 4 hours ako sa kitchen kanina. And by the way guys, ikukwento ko lang, last Thursday sa trabaho ko is meron kaming Filipino heritage. Oh my God guys, nagawa ako ng homemade MJK atsara, sukang atsara. Hindi ko na nga na-picturean. Alam nyo ba, I make 24 bottle. Sold out siya lahat. And then, also, yung mani na supply ko siya for the whole week, included now, na sold out siya noon Thursday. I have 30, ayan, hold on, nag-on na ako ng electric fan para mag-cool down na yung at matakpan ko na rin siya. And then, anyway, balik tayo doon sa aking kinukwento na, doon sa Filipino Heritage, sa trabaho ko na panggabi. And then, afternoon guys, pati yung 35 bags naman ubos siya lahat, sold out. And then, nagluto din ako ng fishball and kikiam and Pure Food Standard Juicy.
2 bag na jumbo, sold out. 6 na fishball. Hindi ko alam kung ilan ang laman ng fishball sa isang bag. But ang dami niya. Sold out din siya. And then the kikiam. I have 10 bags of kikiam. Sold out din siya. Ay naku, ang saya-saya ko. And then Ineng helped me. She's my cashier. And then also, 90% of my gourmet tuyo bagoong. Ang chili oil ay sold out 15 jar. Yes, na sold out ko siya. And then yung alamang na sold out ko is 24 jar. Yes, 24 jar. And then the gourmet tuyo, total of gourmet tuyo na sold out ko is 21. Yes, 21 jar ang na sold out ko. Grabe guys, tapos kulang pa yung iba. Yung iba naghahanap pa. Kaya lang, hindi ko siya like yung gourmet dilis, wala pala akong dala. Akala ko may dala ako. Hindi, sa sobrang busy ko, hindi ko pala na bit-bit. So, ay nako, ang ganda ng income ko last Thursday. Yes. Nilagyan ko ng marka para alam ko kung alin ang pork. Alam mo na, baka mag-mix-mix. So, nilagyan ko siya dyan. And then, anyway, balik tayo dun sa kinukwento ko dun sa O, diba ang ganda? Ayan na, guys, Ay, nako, nawiwili ako magkwento sa inyo. Anyway, ayan na yung kare-kare. Tapos nilagyan ko lang siya sa ibabaw ng natirang pechay. Kasi para lahat O, diba ang ganda, Sangka pa. Pork belly, kare-kare crispy pork belly and beef. So guys, mag-PM na kayo kung gusto nyong umorder for the holiday. Yes, PM lang kayo sa akin, sa Judith Tompkins Facebook, or like my telephone number 510-427-7432, 510-427-7432. Pwede kayo mag-message sa akin, and then iyaano ko yung mga order nyo for the holiday. Yan po ang ating kare-kare. Yan ang ulam natin of the week. Kaya yung mga katrabaho ko dyan, lucky you guys, di ba? See? Ang say nako. Nakakaano naman. Actually, sold out na lahat yan. Na yan, yung tawag dito, yung may mga may-ari na yan. Yes, may extra lang siguro akong mga 5 dyan. Yes, may mga may-ari na niyan. Ayan di ba Tapos nag din ako ng MJK alamang, abagoong alamang. Yes, meron din. Yes. At pa-pre-taste na rin ng MJK alamang natin 'yan para pag nasarapan sila, order sila sa akin ng ng alamang, 'di ba? See? Ganyan lang guys, sipag at tiyaga lang. Yan lang ang kailangan natin. So guys, ingat kayong lahat and God bless. And mag-ingat tayo pong lahat. Happy holiday. Malapit ang holiday. So order lang